Magandang araw sa lahat. Ako po si Binibining Chermila Cases Santos at ang tatalakay natin ay ang tulang Ako'y Si Takaw ni Lope K. Santos. Bago tayo dumako sa pagsusuri, narito muna ang ating layunin. Una, natutukoy ang tulang Ako'y Si Takaw, napapahalagahan ang tulang Ako'y Si Takaw, at nakapagsusuri ng tulang Ako'y Si Takaw. Bago natin ito suriin, alamin muna natin kung sino si Lope K. Santos. Si Lope K. Santos ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog noong kanyang kapanahunan sa simula ng ika-19 na libot ng taon. Ngayon, bukod sa pagiging manunulat, isa rin siyang abogado, kritiko, leader obrero, at itinuturing na ama ng pambansang wika at balarila ng Pilipinas. Narito ang tulang Ako'y Si Takaw ni Lope K. Santos. Unang saknong, sa hukbo ng mga gutom, ako'y puno at general. Lahat sila sa utos ko'y sumisisid sa labanan. Ang tambuli ng sikmura at watawat ng kagutuman. Pag tumunog at naladlad ay sa aba ng kalaban. Katutubong kagalit ko sinahiyat kasilangan. Kapwa takot na humarap sa galit ko't katapangan. Walang habas akong buwayang ang sikmuray pag kumalam. Kasahol din ang bibig ko, ang tiyan may umaapaw. Uri ng tula ay isang tulang liriko o pandamdamin. Dahil ginagamit nito ang unang panauhan na Ako'y Si Takaw upang ipahayag ang saloobin at pagpapakilala ng damdamin at personalidad ng tauhang si Takaw. Bagamat may bahid ng katatawanan at aral, nakatuon ito sa paglalantad ng damdamin, pananaw at kalikasan ng isang bisyo o katangian na pawang mga katangiang kasibaan o katakawan bilang isang negatibong katangian ng tao. Pinapakita nito kung paanong ang pagiging matakaw ay nagiging ugat ng iba pang bisyo gaya ng katamaran, kawalang-hiyaan at pagnanakaw. Isa rin itong puna sa lipunan, lalo na sa mga taong pinaiiral ang labis na pagnanasa sa pagkain man, sa yaman o kapangyarihan. Estilong ginamit ay ang personifikasyon. Halimbawa sa tula ay ang Ako'y Si Takaw at ang pahayag na sa hukbo ng mga gutom, ako'y puno at general. Ang katangiang takaw ay binigyan ng katauhan, may sariling boses, damdamin at kilos. Ito ay pangunahing estilo sa tula kung saan ginamit ang takaw bilang taong nagsasalita, inilarawan ang sarili bilang isang makapangyarihang nilalang sa lipunan. Ang tono o himig o damdamin ng tula ay mapagbiro ngunit mapanuri. Ito ay may halong pagtuliksa, ngunit isinulat sa paraang nakakatawa, isang pamamaraang madalas gamitin ni Lope K. Santos upang maghatid ng aral sa mas magaan na paraan. Matalino at mapanlikha ang tinig, ginagawang kaaya-aya ang tula kahit ang paksay isang bisyo. Ang mga salitang may talinhaga at simbolismo. Una ay ang tambuli ng sikmura. Ang talinghagang salitang tambuli ay isang sinaunang instrumento na pangtawag o panawagan. Ito ay sumisimbolo sa gutom na tila isang tawag sa digmaan. Pangalawa ay ang watawat ng kagutuman. Ang talinhagang salitang watawat ay simbolo ng identidad o paninindigan. Ipinapakita na ang kasibaan ay parang isang ideolohiya o paniniwalang prinsipyo ng mga matatakaw. Pangatlo ay ang ako'y puno at general. Hindi literal na general si Takaw, kundi simbolismo ng pamumuno ng kasibaan sa mga taong gutom at sakit.
Ang simbolismo na si takaw ay pinuno ng mga taong walang disiplina sa sarili. Sukat ng tula ay may lalabin-animin. Ito'y walang tugma sa dulo ng bawat taludtod. Ang bawat saknong ay binubuo ng 8 taludtod bawat linya. At may 3 saknong ang tula. Maring tawaging octave ang bawat isa dahil may 8 taludtod ang bawat saknong. Yun lamang po ang ating talakayan. Maraming salamat at magandang araw.